Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. So, shoutout muna tayo, no? Yung sa PM po ako nagsi-shoutout at sa comment section sobrang dami po talaga. Hindi ko na mababasa. I'm so sorry po. Shoutout Sir Patrick Alfaro. Hello. Ma'am Bel Ibay Amelita. Hello. Sir Carlo Caspillo. Sir Chester. Sino pa ba? Sir JR Tanayd, Ma'am Sia Maria Joanna, hello. Tapos si Ma'am si Ma'am Big Mama, si Ma'am Tintin, na shoutout ko na yung ano mo sa YouTube ah. Sino pa ba? Si Sir ah si Kuya Cha. Hello po Kuya Cha, Jocelyn Caster. Sino pa ba? Harry Manyo. Hello Sir Harry Manyo. Mhm. Ano pa ba? Si Sir Nukma Kunam sa shoutout dyan sa Philin Best Socialized Housing Alabang. Hello sa inyo dyan. Wala na. Si Ma'am Mate Say, hello. Sabi ni Ma'am Nora Lunasco, bakit ang quiet? Hindi ko rin alam eh. Pero naglalabasan na yung mga updates. Anyway, mag-usap na tayo no regarding do sa mga updates. Dito rin lang naman ako kay Food Genius nag-ano. Maraming isinukang information si Food Genius ngayon. Katulad nito no, may mini-mention siyang ano a certain Lorna Passion Pamintan o Donabel Panganiban o Lorna Panganiban? Alin ba talaga hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagtulong para makalaya si Norman Mangusin? Hanggang saan ba talaga ang inaabot ng impluensya ninyo? At may kinalaman ba ito sa mga koneksyon nyo sa casino? Puro patanong ano? Ito yun yung nasa link. Donabel Panganiban. Hindi ko siya kilala kung sino siya eh. Mukhang malalim yung pinaghuhugutan ni Puginius dito ah. At ang malupit nito si Sir Ralph Kalinisan, naka-monitor. Ayan oh. O nga, sino kaya yung yung mga pulis na yan? Nako. Sa backdoor daw dumaan eh. 'Di ba? Kasi siguro ini-expect nila no na tawag diyan, may kaguluhan na naman uli. Hindi naman nangyari. 'Di ba? Sa backdoor side nila. At ibang sasakyan ang ginamit, mga kaubayan ko. Then ito pa, nag-ano siya, nag-ano siya ng not guilty plea. 'Di ba? Nag-plea siya ng not guilty. Not guilty. Inalaban niya 'yun. At least kahit papaano, 'di ba? Pero doon sa loob ng courtroom, ano kaya nangyari doon? Hinihintay ko din eh. May mga media, ang pagkakalam ko may mga media daw. So inaabang ko sa media kung ano yung development dun sa kaso, 'di ba? Tapos ito may ano nako nag-leak yung GC nyo. Sir Norman Mangusin, dito yung mga kasama mo oh. May Gargar ka pa palang kasama. Akala ko ano na si Ma'am Edith Gargar. Sino kayang Gargar itong kasama na to? Sino ba mga kilala ko dito? Janice Pasqua. Ito na, familiar sa akin yung Janice Pasqua. Pati yung may Gargar eh. Tapos dito may sinangkot pa si Puginius ito na kasama sa GC daw ni Sir Norman Mangusin, ex-mayor, ex Ilocos Norte Town Mayor wanted for murder.
Ito, nakita ko dito sa ano eh. Oh, mukhang ano ah. Ayan oh, kasama sa GC. Ala, mukhang naglalabasan. Kaya may mga nagtatanong sa akin regarding dito sa post ni FG na to. Nasabi nila, ano daw ang nahihita nitong mga to sa pagtulong kay kay FLM. Kahit ako din eh. Tinatanong ko eh. Ano yung mahihita nila Ano yun, sadyang naawa ba sila? Or may mas malalim pa bang dahilan na hindi natin alam? Di ba? Abang-abang lang tayo ng update at susuka din ito si Food Genius. Mukhang busy si Food Genius ngayon eh. Di ba? Tingnan natin. No? Paano yung mga development? Mukhang may mga powerful. Feeling ko lang feeling ko. I-assume ko lang, siguro, katulad doon nasabi kasi ni Food Genius dito, yung regarding dito kay, sino ba yon? Yung Lorna na tinutukoy, ito, mukhang mga kaibigan niya to sa casino lahat eh. Pero ito yung sinasabi ko, no? Feeling ko may ipinangako siguro sa mga taong yan, kaya sumasama, or kaibigan lang talaga nila. Pero ito yung napapansin kong cycle na i-post ko to sa sa page ko eh. Yung mga tumulong dati kay Sir Norman Mangusin ngayon, yun ang gustong-gustong makulong siya ngayon. Now, nung makukulong siya ngayon, may tutulong na namang iba. Feeling ko, after a year, yan naman ang gustong-gustong magkukulong kay FLM. Pag nakulong na naman, may kakampihan na naman uli na bago yan. And so on, ganun talaga eh. Hanggat hindi nabibreak yung cycle na yan, stuck na lang sa ganyan. Pero at least, kayong mga nakapanood, ito na lang ang consolation na naiisip ko eh. Kayong nakapanood, alam nyo na, kung magpatuloy man yan, no? At least, may mga nakasama na tayong alam ang totoo. 'Di ba? Yung mga maniniwala pa rin dyan, risk na nila yon. Wala eh, hindi naman tayo nagkulang sa pag-raise ng awareness, di ba? Di go. Kung ano man yung trip nila sa buhay. Pagka nag-iyakan na naman uli yung mga yan na, di sasabihin na lang natin. Huwag na lang nating awayin, Sabihin na lang natin na, sinabi na sa inyo dati, ginusto nyo yan, di ba? Decision nyo naman yun eh. Now, ito yung pinakamatindi sa lahat. So, kanina, binalita din ni Sir Food Genius na na-take down yung TikTok ni, ayan Ito yung good news na sinasabi niya daw eh. Na yung TikTok niya daw, na take down. Now, dito sa channel ni Sir Mike Cervera, kung alam nyo, si Sir Mike Cervera ay part ng UTW. Ka-team namin ito dati. So, in-interview niya ngayon si Attorney Aboy Paraiso ng CICC. Diba? Yung regarding dyan sa cyber. No? Regarding dun sa mga platform ni Sir Norman Mangusin na iti-take down. So, pakinggan natin tong interview kay Sir Aboy Paraiso. Siguro naman kakilala nyo po ito, no? Oo, kita nyo mga kababayan, Siguro kakilala nyo naman ito. Si Aboy lang po. Oy, mag-subscribe kayo, follow kayo rito kay Yusek Aboy Paraiso, ang ang direktor ng CICC. Direktor. Yes, what Mike? Oo, kasi meron kaming pinagtatalunan din eh. Ano ba yung nangyari doon sa kaso ni Norman Mangusin? Kasi parang tinake down nyo daw yung mga sa... Alam mo, yun ang pinakamagandang move eh. Pag tinake down yan, tanggal ang income ni FLM. Now, ito yung nakikita, ito yung analysis ko, no? Pag na-take down nyo yan, matatanggalan siya ng income, mapipilitan mangutang yan. Pag napilitan mangutang yan,
So mangangako na naman yan para bago niya mapalitan yung inutang na. Yun ang magiging dahilan, feeling ko, na yung mga uutangan niya ngayon ay magagalit sa kanya. Well, ano ko lang naman yung speculations ko lang naman, ano. Pero let's see kung ano mangyayari. Feeling ko yun ang mangyayari eh. Kasi yan, sa totoo lang, wag na tayo mag-bullshitan mga men ha. Wala naman talagang negosyo eh. 'Di ba yung mga sinasabi niyang palaisdaan? Kasi kung titingnan nyo, no, kung i-analyze nyo, sinasabi niya kasi may mga negosyo daw siya. 'Di ba? Kung may negosyo ka, dapat minimal lang ang pag-vlog mo eh. Or mag-vlog ka man, tungkol na dapat sa negosyo mo yung iba-vlog mo. Paulit-ulit ko example si 'di ba? Si Sir Katakutan, kung kilala niyo 'yon, nagva-vlog yun sa farm niya eh. So kung may negosyo, wala siya dapat time na makipagbangayan sa social media eh. 'Di ba? Or meron man kasi may kilala katulad ni Boss Mike, no. May negosyo naman ito. Pero yung focus niya, yung biruin mo halos buong araw nakaharap ka sa sa social media. Yung umaga pagising mo, tanghali, gabi, 'di ba? Tapos hindi lang basta 30 minutes na live eh. Ang tagal eh. Parang ang pahinga lang yata kakain. Ultimong pagkain nga. Tsaka maghapon sa casino, 'di ba? No-brainer na wala talagang negosyo. 'Di ba? Kaya malaking bagay yung pagpapa-take down kasi feeling ko yun ang yun ang pinagkukunan niya talaga ng income eh. Social media. Totoo ba yun? So, ang ginawa ho namin, we're in the process of taking down ho yung mga social media sites niya. Inuna ho namin yung YouTube niya. Ngayon ho, nakapag-take down kami ng mga 9 contents. Now, we're waiting on YouTube to take down the whole account na po. Nako! 9 contents yung kasi alam ko, pag YouTuber ka, lalo na alam niyo yung strike, di ba? Pag 3 strike yung yung ginawa, 3 strike, yun eh. Yari na yung sunog na yung account mo nun. Pag may 3 strike ka, bibigyan ka na lang yata ng 1 week para kunin yung information, 'di ba? Parang ganun yata. Kasi naranasan ko na 'yan. Ma-strikean ako ng 3, winarningan na ako. Pero na-appeal ko naman. Kaya nabuhay. Yan, ang mga nag-strike sa akin ng si Boss Macmac Pablo yan. Yung mga awayan namin nung araw. Pero na kami ngayon eh, goods na kami. 'Di ba? Ganyan ang awayan namin nung araw, yung strikean, tapos sunugan ng channel. Kaya ingat-ingat yun sa mga nagpapaakyat eh. Pag nagpaakyat, biglang magpapalabas ng bold. Bawal yun eh, sunog agad ang channel mo. Pero dito sa ginawa nila Attorney Aboy, parang killing me softly eh. Pag na-strike ka ng 3, basta bibigyan ka ng certain time frame para ayusin na yung mga information mo, kunin mo na. 'Di ba? So talagang nilalakad nila yung YouTube, inuna talaga yung YouTube kasi yun ang main source of income eh. Naku! Dami pa naman palipad doon, no? Meron pang isa. Hindi ko kayo aabalahin. Mga 3 tanong lang ito. Alam ko naman busy kayo sa family day nyo ngayon. Alam ko na talaga naman kayo pamilyang kayo oriented kayo. Talagang ito, mga kababayan eh. Oo. Ang trabaho nito, uwi sa bahay. Oo, pasok sa trabaho, uwi sa bahay, pasok sa trabaho. Ganun lang 'yon ha. Sabi rito kanina, music, daw, hinahadlangan. Oy! Wait, hinahadlangan daw ng kapulisan na kinaukulan yung bail netong Norman Mangusin. Oo. Dahil daw may mga nakabinbin pang maraming kaso. Ano pa ba ito doon? Hello? Boss Mike? Naririnig mo. Parang hindi naman kahit po gustuhin natin, no? At kahit gustuhin ng kapulisan, hindi naman kayang hadlangan dahil meron tayong tinatawag na due process.
Yung mga Aha. akusado has the right and is entitled to the right to bail naman po. Pwede ko siya mag-file ng post ng kanyang piyansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ho namin alam at bakit hindi pa ho siya nagbe-bail. Ine-expect ho natin nga by So late itong ano na to, 2 days ago pa pala. 2 days ago, pero ngayon lang nag-take effect yung ano, yung pagpapasara sa mga accounts niya, no. Ngayon lang naipasa sa akin to eh. yesterday pa nakapag-bail na ho siya pero hindi ho siya nagbe-bail. Yun ho yung base sa talastasan ko at saka pakikipag-usap ko sa kay Com Ralph. Nagtataka kami ba't hindi pa nakakapag-bail. Ano yun, Sabado kasi siya nag-bail. Nailakad yata. Netong mga friends ni Sir Norman Mangusin. Ano yun eh, maraming technicalities yun eh. Ayoko alam ko yung reason. Kaya lang, baka mamaya pag diniscuss ko dito kung bakit siya nakapag-bail, baka mamaya mayari ako eh. Number 1. Dahil hindi ako may karapatan magkwento nun. Pangalawa, baka magkamali ako ng sasabihin. Kasi yung mga ganyan dapat mga ano yan eh, may nalalaman sa batas yung magsalita niyan eh. May idea ako. May idea ako kung bakit nakapag-bail siya ng Sabado na ine-expect ng lahat ay hindi. 'Di ba? Maliban pa dun sa dun sa may bagong circular na pwede mag-bail ng weekends. Meron pa, may ibang reason pa na inaasahan ng lahat na hindi siya makakapag-bail pero nakapag-bail. Di ba't ito yung trilyonaryo at bilyonaryo, maraming perang pinapakita sa social media. Ano ba yung masasabi nyo dyan at ganyan yung pinapakita niya, napakaraming pera pero pang bail, magkano lang yan? 120 lang yan. 120. I think hindi pera yung problema eh. Hindi pera yung problema. Kasi nakakagawa nga ng paraan niya na 'di ba? Makapag-casino. Magkano lang 'yon sa level ng ng mga sugarol sa casino? Baka 120,000 na yan, barya lang yan eh. Kayang-kaya 'yon. Masyadong mura ang 120,000 sa level ni Sir Norman Mangusin. 1,000 lang yan eh. Yung kaibigan ko nga, hindi ko nasasabihin sa'yo kung sino yon. Isang gabi lang ginagastos yun eh. Di ba? Ang tanong, bakit pang bail na lang para makalaya siya, hindi pa makalabas? Baka masagot ni Atty. Aboy. Ano ba yan? May pera ba talaga? Yan ba mayaman talaga? O nagpapanggap lang? So, ang tingin mo natin dito lang ho yung persona niya sa kanya social media na mayaman ho siya, no? Nakikita naman ho natin na marami siyang binabanggit, mga individual na ikinakatuwa naman siya. So, flex lang ho siya ng flex, nakakilala niya sa ganyan, kakilala niya sa ganon. Pero dahil kinukall ng attention ng ating mga kababayan, yung mga individual na to, nagre-respond ho sila, katulad ho ng LPGMA party list, kung sino-sino mga... Naalala niyo yun? Naalala niyo sa LPGMA na yon, yung pinagkalat niya na, pakita ko sa inyo ha, pinagkalat ni FLM na siya yung chairman. Tapos tinanggi siya ng LPGMA. Ipakita ko sa inyo ha. Tawa ko ng tawa dun eh. Ito pa, isa pang senaryo to, no? Hindi nyo pa ba, hindi nyo pa ba magdududa kayo sa taong yan, men? Kailangan pa bang i-korte ito? Ito, katulad nito, no? Play natin, ha? Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng FFCI sa buong mundo. Huwag po natin kalilimutan, ngayong darating na eleksyon, ibigay po natin ang ating pagmamahal at buong pagsuporta, solidong pagsuporta sa LPGMA Party List. Umasa po kayo na ito po ang magiging boses natin sa Kongreso para makamta natin ang masaganang Pilipinas. Again, 136 sa balota, sa likod ng balota, LPGMA Party List. Mabuhay. Kapag ka-member na ako ng Kongreso, naku po, inay. Tapos chairman ka pa ng komite.
Ang sinasabi kasi niya dito, magiging miyembro siya ng Kongreso through LPGMA. Parang pinalalabas niya dito na nominee siya ng GMA. Naku po, inay, na hindi ako manalo. Oo, dahil ako Tama. manalo. Sigurado yan. Oo. Kaya manalangin sila. Oo. Na hindi ako manalo. Oo. Dahil kapag ka ako naging membro ng legislative, naku po, inay, ang dami kong iko-contempt. Nasa pangalan na Norman Mangusi or yung ibang nakikita ko, yung Francis Leo Marcos, na sinasabi na chairman di umano siya o opisyal ng LPGMA. Kaya, direct, baka pwede lang natin i-flash yung general information sheet kasi gusto kong itanong kay Kong Arnel, ano po ba talaga kung ang laman nitong GIA o opisyal po ba itong social media persona? Well, ang masasabi ko po dyan, kami man nagulat di ba? Somebody is claiming to be an officer ng partido, LPGMA party list, and at the same time, claim pa niya na chairman. So, gusto lang namin pabulaanan, kasi nga, sabi natin, the best evidence is the registration namin sa SEC. So, kaya na tayo... Alam mo, kahit mismong LPGMA, tinanggi eh. 'Di ba isa lang 'yan sa mga sa mga ginawa ni Sir Norman Mangusin na pinalabas niya sarili niyang chairman at nominado siya dahil 'di ba pag daw siya panalangin daw na wag manalo at daw pag siya inaupo daw sa kongreso magko-contempt daw siya. Anyway, balik nga tayo dito kay kay Attorney Aboy Paraiso. 'Di ba? Na-mention lang kasi yung LPGMA eh. Respond sila katulad ho ng LPGMA party list, kung sino-sino mga opisyalis ho ng gobyerno na sabi niya kakilala niya. Naglalabas ho ng mga statements na kinakatuwa ho na magkakilala sila or even kung magkakilala man sila, hindi sila ganun ka-close. And Kasi you have to understand pwede kasing kakilala mo ang isang tao. Nakilala mo siya na ako nga lahat ng dito kakilala ko eh. Lahat ng tao dito sa subdivision namin eh. Pero kilala ko sa muka. Pero yung kilala na nakakabanding ko or alam mo yon yung kilala na nakakachismisan, hindi. Kilala ko siguro, nakakatanguhan ko na kilala ko sa muka. Parang pag nakita, ay, taga sa amin yan. May mga ganong kasing uri ng, ng pagkilala. Hindi naman kilala, or once mo lang nakasama, parang sa mga celebrity. Ako, pwede ko sabihin, kilala ko si, sino bang artista? Si Jillian Ward. Kilala ko si Jillian Ward. Pero ang tanong, kilala ba ako ni Jillian Ward? Di ba, kilala ko siya, artista siya. Pero yung personal level, hindi. Di ba? Kasi sa atin, minsan, nalilito dyan pag sinabing kilala eh. 'Di ba? Parang kilala na, kilalang personal mo ba? O kilala lang na, dahil kilala mo. like I said, kung halimbawa ho yung mga yaman na ipinapakita niya, hindi rin ho tayo sigurado kasi tama naman ho kayo, Boss Mike, no? Na simpleng bail lang ho, dapat ina-expect nga namin kahapon pa nakapag-post yan. Nagtataka kami bakit hindi siya makapag-post ng bail. Oo nga ibig sabihin yung mga binabanggit niyang mga kung sino-sinong mga tao na sinasabi niya na ako ay kaibigan ko yan, ako ay malakas dyan, ayan nga, nanonood sa akin ngayon, sinashoutout pa niya. So ibig sabihin yun, hindi pala totoo. Lalo na yan, yung LPGMA, di ba? Sinasabi niya, endorser siya, Oo, sinabi niya yun. Kakampanya, malaki daw ang binayad sa kanya. Mga ganun Endorser din siya ng yung sinasabi. Siningit niya nga yung niya dun eh. Natatawa ako dun eh. Siningit niya yung yung picture niya dun sa poster. Saan ba yun? Ito Pero hindi siya in-acknowledge nung taga LPGMA.
Tignan nyo to ha. Ako ka ng tawa dito eh. Ba't ang tagal? Yan, nagkaroon ng notice to the public ang LPGMA yan oh. Nakalagay dito, LPGMA party list categorically denies any connection to a certain individual known as Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. The said individual is neither a member, officer, nor endorser of our party list. Any representations made by this person do not reflect our views in any way. Itong ano na to eh, malaking ano na to eh, malaking proof na itong taong to talaga eh, alam mo na. Di ba? Ayan o, nagka-notice na ang LPGMA, tapos ito yung mga pinaggagawa niya o. Today, according to the representative, Ito, ay medyo dinideny pa nito eh. Pinagbintangan niya pa nga na fake yung page eh. Ng LPGMA eh. Di ba naglabas ng ganire? Tapos napanood naman natin yung mga officers ng LPGMA na tinatanggi talaga siya. Nung hindi pa nagpapahayag yon, tinitigasan niya pa yung ulo niya. Ito pa sinasabi niya, oh. but as of today, according to the representative, ay hindi niya alam yung mga ganyang pangyayari. So, ay lumalabas po, ito po ay fake page. Ay huwag po kayo magpapaniwala dyan. Mag-iingat ho kayo. Baka ma-scam na naman kayo. Kapakikita ko ho sa inyo. Ayan, para maliwanag tayo. Patingin muna ng mga tarpaulin at t-shirt. Ayan, ilatag mo yan. Ito ho yung unang tarpaulin na dapat ay ilalatag natin. Yan. Ito. Tapos ang ginawa nila, Yan yung unang tarpaulin. Pero sinabi ko ho kay Alan, sabi ko, Alan, walang personality yan. Walang Ito personality. tayo, ito yung bagong tarpaulin. At, kung wala ho tayong personalidad sa LPGMA, hindi ho ito papayagan mismo ng congressman na ako ang maging muka ng LPGMA. Ayan o. Ayan yung bagong tarpaulin. nilagay niya, mas malaki yung itsura niya sa mga sa mga representative. Yan. Tapos nung nilabas niyan, sabi niya, ito, sa balita naman. Samantala, nilinaw ng LPGMA Party List na ang pag-endorso ni Francis Leo Marcos sa kanilang partido ay isang personal na hakbang, pribadong inisyatiba at bahagi ng kanyang karapatan sa freedom of speech. Inihayag ito ni LPGMA Party List matapos kumalat sa social media ang pahayag ni Francis Leo Marcos hinggil sa pagbibigay suporta at pag-endorso para sa kanilang partido. Nilinaw ng LPGMA Party List na ang mga pahayag at aktibidad ni Francis Leo Marcos ay ginawa ng walang koordinasyon o kaunang pag-aproba. O anong masasabi niyo diyan, men? Yun tayo eh. Tapos 'di ba? Sa mga ganyang bagay, seryoso 'yun, 'di ba? Yung mga ganon. Ay nako. So, it is a two-edged sword na pag halimbawa nag-flex kayo ng mga taong, at siguro babala na rin sa mga kababayan natin, na sa mundo ng social media, hindi ho, maliit lang ho ang mundo natin na pag ho kayo nagyabang ng hindi naman totoo, nakakarating do sa mga taong dapat makaratingan yan. Halimbawa ho, ito ang kinagalit talaga siguro ng ating Philippine National Police na may mga bata daw siya na mga kapulisan natin at kinall out naman at unti-unting naglabas ng mga statement, mga sinasabi niya mga kakilala niya at mga bata niya mga pulis. So isa sa mga kinagalit ni Com Ralph yan na hindi ho nagpapabata ang inyong Philippine National Police. Oo nga sabi niya meron akong batang general. Mga ganun. May bata akong colonel, bata akong major. Yan ang mga mananagot sa inyo. Sabi Kaya nga ho. Yan. So tayo naman sabi natin, there's a certain level of entertainment factor sa mga ganyan, pero pag halimbawa ho, yung mga seryosong usapin kagaya ng digdigdad at karangalan. Tinan niyo, hindi napapag-usapan dito yung kay Makagago. Kasi ano lang yun eh. Kumbaga yung kay Makagago kasi stepping stone lang yun para mailagay sa entablado sa FLM. Ito talaga yung mga main issue. Ng ating kapulisan, ng mga institusyon ng gobyerno, gagayan ho ni na ASEC Marcos Lacanilaw, ni na Commissioner Ralph, na tapat sa kanilang tungkulin at nakausap ko personal si bagong appointed director ng NBI, si Attorney Melvin Matibag. Talagang they're
really looking into filing cases din at para habulin to ang mga Patay. again it's a matter of dignity na lang ho eh. Paano na lang ho kung hahayaan nila yung mga ganitong tao na bastusin yung institusyon ng ating pamahalaan. Nako, ibig sabihin nalagay yata sa matinding alanganin itong si Norman Mangusid na ano. Kasi nga nakikita ko dito, namihasa kasi siya, hindi kasi siya pinapansin. Yun ang naging problema eh. Yung mentality kasi minsan nakaupo, syempre, hindi ko rin naman masisi. May mas ibang importante na kailangan asikasuhin kaysa sa kanya. Pero hindi kasi nila nalalaman, nagiging problema yun eh. 'Di ba? Yung mga ganong bagay, pag hindi nila pinapansin. So, ang thinking ni FLM, di naman pinapansin eh. Kaya patuloy lang ako sa gagawin ko. 'Di ba? Ako naman siguro marami na rin siguro nagbabala sa kanya at hindi siya nakinig. Hindi ko alam ano yung purpose, bakit niya ginagawa yan. Hindi ko alam ano yung reward na hinahanap niya pag ginagawa niya yan. So, but lahat ng ginagawa ho natin, even on social media, has their own yung mga consequences. So, and we have to exact accountability sa mga ganitong klaseng mga gawain. Huling tanong na lang, alam po naming busy po kayo para hindi na makakala. Kung po sa kaso sa Napolcom na nagpagsuot ng uniforme ng kapulisan, ano na po ba? Na tuloy ba yung pagsasampa ng kaso ng Napolcom? Kasi sabi... Opo. Kung ang tanong niyo, Boss Mike, kung tutuloy nila yan, itutuloy ho nila yan. So they're in the process of filing the cases po. Tinulungan din naman natin sila na yung available images online, dinaan ho natin sa ating mga systems na nag-a-analyze ng mga deepfakes. Lumalabas ho na hindi ito computer manipulated, hindi ito computer generated. So lumalabas ho talagang, kung ang in simple terms talagang sinuot niya yung uniforme yun at hindi yung katulad ng sinasabi niyang AI lang siya. Or mga computer generated or ano lang siya, parang minanipulate lang siya. So, ibig sabihin Pero kahit na, 'di ba, it doesn't matter. As long as na pinalabas mo na sinuot mo 'yon, it doesn't matter kung edited 'yun o hindi eh. talagang nagpapalusot na lang kasi alam niya na makakasuhan siya patungkol dyan sa pagsuot And it's safe from every form of online harms po. Kung halimbawa ho kayo ay nakaka-experience o may alam kayo, pwede nyo yung Anyway, so yan lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sana maging maayos kayo lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.